So, a pleasant morning to each and everyone, or afternoon sa mga honesty and loyalty. Again, I am Ma'am Kimberly A. Santo Domingo, and let's now proceed with our next topic, which is all about the growth and development. But before that, kahit nasa bahay lang kayo, I want you to dance the energizer na prepare ni Ma'am Kim bago nyo panoorin yung video discussion natin about growth and development. So, yun lang. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Biting, bite, dolly, party, blending, bite, dolly, party, blending, bite, dolly, party, party, pop. Blending, bite, dolly, party, blending, bite, dolly, party, blending, bite, dolly, party, party, pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. And then you gonna gooey mossy, get right, get out of that lump. Get in, tell my tea, I get party pop. And then you gonna gooey, singing cool, mumbo chura. My baby, get on my knee, get tall party pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Ba-doo-dee, party, dee-dee. Ba-dee-doo-dee-dum, gummy bear. Oh, 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 oh. Be-doo-be-dum-dum. Be-doo-be, gummy bear, party pop. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. So, before I proceed to the lesson proper, let's do the recap. So, di ba kahapon, diniscuss ni Ma'am Kim is about the health and yung 6 dimensions under the health. Una is yung physical health, then the social health, the emotional health, the mental health, then the environmental health, then last is yung moral or spiritual health. And today, we're going to tackle about the growth and development. So, for the objectives, at the end of the lesson, the learners should be able to, first, describe developmental milestone as 1, grow. B, recognize the changes in different health dimensions are normal during adolescence. C, describe changes in different aspects of growth that happen to boys and girls during adolescence. Then letter D, explain that pattern of change during adolescence is similar but the pace of growth and development is unique for each adolescent. So let's start with the human development. It says here, it is a lifelong process of physical, mental, emotional, social, moral, spiritual, and environmental growth and change. So, kung kahapon pinag-aralan natin is about health, ngayon naman, it is about the growth and change. Then, ayon kay Eric H. Erickson, si Eric H. Erickson, he is a developmental psychologist, and meron siyang theory which is about social development of human beings. And ayon kay Eric Erickson, the human development has 8 stages.
So, mamaya, malalaman natin kung ano nga ba yung 8 stages na to. Then, it says here, those 8 stages through which a healthily developing human should pass from infancy or since birth to late adulthood. So, let's start with the first stage, which is the infancy. It says here, starts at birth to 1 year of age. Under the infancy or the birth to 1.5 years old, they are the fastest growth, or this is the fastest growth period in life. Also, here in stage 1, the developmental tasks are the following. First is the babies learn to eat solid food. Also, the babies begin to walk or learn to walk. Siyempre, una, magko-crawl muna sila bago sila matutong maglakad. Then, third, they begin to talk. Yung mga simple words lang like mama, papa, dede, mom, like that. Then, in this stage then, dito rin nakapaloob yung developing trust, wherein it says here, an infant is dependent and establishing trust sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Also, kung wala yung fulfillment na yon, they will develop or it will lead to mistrust. So, dito sa stage na to, dito pumapasok si trust and si mistrust. Next, second stage, early childhood. It says here, developing a greater sense of personal control. Under din dito sa stage 2 or the second stage, ito yung mga batang ages 2 to 3 years old. Also, yung mga developmental tasks naman na nakapaloob dito, they walk and talk more. Kung kanina, nagko-crawl lang sila, ngayon, marunong na talaga silang maglakad. And kung kanina, parang papa, mama, dede, ganun lang yung nasasabi nila. Ngayon, pwede na silang magsabi ng hello, ganun, yung mga medyo mahabang words. Then, masasabi na rin nila kung ano yung mga gusto nila, like mama, 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 papa, ganon. Then dito rin, pwede na silang turuan, like for example, yung pamangkin ko na si Jaisel, she is already 2 years old and magti-3 na siya sa January. So, natuturuan ko na siya ng mga ABC, kaya naman, my name. Then, yung mga countings. Then, si Sophie naman, 1 year old, natuturuan ko na rin siya, pero hindi pa siya ganoon nakakasunod compare kay Jaisel na 2 years old. Then, also here sa early childhood, they develop social independence. Also, they have the sense of autonomy, wherein sense of autonomy, dito yung need to control. Dito yung mga impulses, wherein kapag hindi naibigay yung mga gusto nila, parang nagtatantrum sila, di ba? Then, dito na rin yung body and the environment. Parang, kunwari, kapag sinama mo silang umalis, parang gusto nila, lagi na silang sumasama. Ganon. Then, topic dito sa early childhood is yung autonomy, then yung shame and doubt. So, let's start with the third stage, which is the preschool children. And yung mga children na under dito is yung mga 4 to 5 years old. Usually, ito yung mga nakababatang kapatid natin na nag-aaral na sa preschool or kindergarten. Then, it says here, need to begin asserting control and power over the environment. Then, yung mga developmental tasks naman na nakapaloob dito sa stage 3, first is initiate play with other kids. So, yung mga bata dito is nakikipaglaro na sila sa mga kasama nila or sa mga ibang bata. Also, they make believe. Then, natututo na rin silang magtanong. Kunwari, kapag nag-aaral sila, ma'am, ganito. Ma'am, ganyan. So, nag-aas na sila ng mga questions. Then, fourth pa dito is they learn initiative, wherein the ability to start something on their own. Like, for example, syempre kapag kindergarten, di ba? Gusto kunwari ni Madam May, yung teacher dito sa
kindergarten dito sa Kitabakan. Gusto ko mag-drawing kayo ng house. So, kapag sinabi mo yon, yung mga children nun, sila nang bahala kung ano yung gusto nilang i-drawing. Basta gagawin nila yung gusto nila. And yung keyword dito is yung initiative and guilt. So, let's now proceed with the fourth stage or the school age. It says here, develops a sense of pride in their accomplishments and abilities, competence, and believes in their skills. So, under dito sa fourth stage, yung mga batang 6 to 11 years old or yung mga batang from grade 1 up to the grade 6. Then, yung mga developmental tasks naman na nakapaloob sa stage na to, first, they learn physical skills for sports, games, etc. Nung kayo naman, di ba, natuto na kayong mag-engage sa mga physical activities or yung mga ginagawa sa school, like for example, nagba-volleyball, nagba-basketball, nagba-badminton, and nalaman nyo na yung iba't ibang mga abilities nyo and yung mga skills na meron kayo. Yung iba gusto ng basketball, yung iba gusto mag-bike, yung iba sa badminton, yung iba sa volleyball, etc. Also, intellectually, learn to read, write, do math. So, dito, natututo na kayong magbasa. Marunong na kayong magbasa sa Tagalog, sa English. Also, marunong na kayong mag-math. Siyempre, 'di ba nung ay marunong na silang mag-math. 'Di ba nung elementary kayo, lagi kayo nagwi-window card and marunong na din kayong magsulat. Or kapag nagpapa-lecture si teacher, kailangan kopyahin ninyo. Then third, dito naman, learn right from wrong. So natututo na kayo kung ano nga ba yung tama at ano yung mali. Kung sino yung susundan, yung tama ba or yung mali. Then fourth dito is develop attitudes towards themselves and others. Then fifth, develop sense of industry, make things, cookies, models, etc. Then yung pinaka-key stage dito or yung word is yung industry and inferiority. So continue. Fifth stage or the adolescence. It says here, children explore and develop a sense of self. Then, yung mga children na under dito is yung mga children 9 to 13 years old or yung mga children na 14 to 17 years old. Then, dito na nagbibigin yung adolescence na mamaya mas i-discuss pa ni Ma'am Kim kung ano nga ba yon. Then, they become capable of reproducing. Also, the secondary sex characteristics begin to develop. So, yung pinsan ko ngayon is 14 years old na and si Aaron, babangkitin ko na yung name kahit hindi ko hiningi yung permission na niya. So, si Aaron, as you can see, observe sa pangalan pa lang is panlalaki. Pero, feeling ni Aaron is babae siya. So, nakapaloob dito sa fifth stage yon, which is secondary sex characteristics begin to develop. Also, here's a fifth stage, second fastest period of growth. Kung kanina sa first stage, siya yung fastest period. Ito naman sa fifth stage, siya yung second fastest period. Then, lastly, hormones develop. Estrogen and progesterone girls and testosterone for boys na mas i-discuss pa ni Ma'am Kim later on. Next, sixth stage, young adult. It says here, the state of exploring personal relationships, develops closeness and committed relationships with other people. So, sino nga ba yung mga young adult? Ito yung mga taong generally age 20 to early 30s. Can start as young as 17. So, yung mga, as you can see, yung mga 20 years old and early 30s, nagtatrabaho na sila. Pwede na silang magtrabaho. Then, they are financially independent from parents. Siyempre, kapag nagtatrabaho na sila, meron na silang mga sahod. Then, hindi na sila gaanong umaasa sa kanilang mga parents. Kasi pag minsan, sila pa yung nagbibigay sa kanilang mga magulang. Also, they can deal with everyday life trials with maturity. Siyempre, sa edad na yon, yung mind nila is matured na. So, hindi sa mga bagay na nangyayari, hindi lang sa range na to
gumagana yung isip nila kasi nilalawakan nila yung pag-iintindi nila and yung pag-iisip nila. Hindi kagaya sa mga, syempre sa mga bata, medyo hindi pa nila alam yung mga bagay na yon. So, parang sa ganitong range pa lang sila, sa ganitong range pa lang yung pag-iisip nila compared sa mga mas matatanda. Also, at peak of physical abilities, strength, quickness, and alertness. Also, here, nakapaloob din is yung crucial life decisions made. Made. Dito na pumapasok yung marriage, yung maagang pag-aasawa, then kung gusto ba nilang ituloy yung mga career nila, like for example, si Miel gusto niya mag-engineer, then si Igo naman maging police, then si Akesha maging teacher, then kung gusto na ba nilang magka-anak. Then dito pumapasok sa 6th stage is yung, tatandaan nyo, is yung intimacy and isolation. Then let's proceed to the 7th stage or the adulthood. It says here, stages focus on career and family. Then sino nga ba yung mga taong under dito sa adulthood? Dito na yung mga 35 to 65 years old. Then nakapaloob din dito sa adulthood, they start thinking in terms of what to do with the rest of their lives. Kung ano nga ba yung mga gagawin nila to the rest of their lives. Then, feeling that time is running out. So, dito na rin nila iniisip na mas maganda bang maging bata kesa sa edad nila ngayon. Then, also, start to face death of parents. Then, dito, syempre, kapag tumatanda yung mga anak, tumatanda rin yung mga magulang. So, parang tinatanggap na nila na, or parang ini-start na nilang isipin or tanggapin yung mga mangyayari, mga possible na mangyayari sa kanilang mga parents. Then, midlife crisis common, divorce, dito na pumapasok, syempre kapag kasal ka, then may mga bagay na hindi na talaga kayang solusyonan, pwede nang pumapasok si divorce. Then, career change, like for example, ako ngayon, 'di ba si Ma'am Kim, parang teacher yung gusto niyang gawin. Then, pag tumuntong ako sa age na yon, pwede ako, parang hindi ko nakita yung self ko na nagtuturo talaga. Pwede akong lumipat or lumipat ng ibang career. Then, remarriage. Syempre, kapag may divorce, pwede ka rin naman makahanap ng true love again. Then, doon napapasok si remarriage. And also, some have not accepted middle age can lead to problems adjusting. Syempre, yung iba, parang ayaw nilang matanggap yung adulthood na to. So, parang mahirap sa kanila na mag-adjust. Then lastly, their children may be going through adolescence during this time, which can add to conflict. Syempre, kapag nasa 7th stage na, yung 35 to 65 years old, then nakapag-asawa na sila, yung mga children nila nun is under nasa adolescence. And doon na pumapasok yung merong medyo conflict dahil sa development ng bawat isa. So, let's now proceed sa 8th stage or the old stage under Erikson. It says here is focus on reflecting back on life if with few regrets and a general feeling of satisfaction. So, sino nga ba yung mga taong under dito sa old age? Ito yung mga taong 65 above or yung mga 65 and older. Then, dito rin sa old age, dito na pumapasok yung retirement. Isang example sa retirement, di ba si Ma'am Bren? Gagawin ko lang example si Ma'am Bren. Nung nag-celebrate, bago tayo mag-celebrate ng Teacher's Day, di ba, parang sinelebrate muna natin yung retirement niya, yung happy retirement Ma'am Bren, di ba? Meron pa nakasulat na gano'n. So, isang example si Ma'am Bren. Then, under din dito, senior citizens does not equate to old anymore. Then, longer life expectancy is 85 and older common. Yung common na age dito, yun ng mga ating mga lola is 85. Then, better health practices than in the past. So, dito,
parang yung sinasabi na kung turo tumatanda tayo, doon pa lang tayo nagiging aware sa ating kalusugan. Doon pa lang natin inaalagaan yung ating kalusugan. Then, it says here, measures of age. First, chronological. How old are you? How old you actually are. Then, 2, biological. How well your body is holding up, influenced by diet, and yung exercise, yung lifestyle, yung heredity. Then, third, yung social. A person lifestyle. Then, yung mga grandchildren become important. Yung, syempre, kapag old age na, inaasahan na natin na yung mga lolo natin is may mga apo. Then, must face death. So, dito, parang tinatanggap na lang nila na darating din sila sa time na yun, mawawala na sila. And add ko lang pala dito sa old age. Parang dito, sa stage na to, parang nagre-reminisce na lang yung mga, yung ating mga lolo't lola. Kung ano nga ba yung mga ginawa nila nung kabataan pa nila. Like, for example, nung nag-aaral sila, yung mga memories doon, nung high school pa sila, nung college sila, kung paano naligaw si lolo kay lola, kung paano nila inalagaan yung mga anak nila, kung saan sila namasyal, like that. And that's the 8 stages of human development ayon kay Eric H. Erikson. So, ulitin nga natin. First stage is yung infancy. Then, next stage is yung early childhood. Then, third is yung preschool children. Then, fourth is yung school age. Then, fifth is the adolescence. Then, sixth is yung young adult. Then, seven is the adulthood. Then, eight, it is the old age. To continue, let's start with the significant changes in adolescence. So, first is the physical changes. It says here the reproductive organs, both boys and girls, grow and develop. So, yung mga reproductive ng girls, reproductive organ ng mga girls and ng mga boys, dito na nag-start na mag-develop or grow. Then, it says here, primary sex characteristics include every change that is not directly related to the sex organs, whereas secondary sex characteristics include every change that is not related to sexual. Next, secondary sex characteristics naman are changes that directly related to sexual reproduction. Some of the most significant parts of pubertal development involve distinctive physiological changes in person's height, sa weight ng tao, sa body composition, and circulatory and respiratory systems, which are largely influenced by hormonal activity. So, ano nga ba yung mga physical changes na nangyayari sa mga boys? First, sabi dito, the voice becomes deeper. So, mas nagiging deep yung mga voice nila. Then, the Adam's apple become bigger. So, huwag kayong palilito. Both boys and girls, meron silang Adam's apple. But, yung mas nagiging prominent lang, yung Adam's apple ng mga boys, sa tuwing mas tumatanda sila. Or, nag-grow and develop sila. Then, the shoulder becomes wider than the hips. Again, yung mga shoulder ng boys is nagiging wide kesa sa kanilang mga hips. Then, they grows hair on their face. Yung mga balbas. Then, body and pubic area. Then, sa kanilang body, particularly minsan sa chest nila, kaya naman dito sa bandang puson nila. And then, sa kanilang pubic area. Then, the skin on the upper arms and thighs become rough. Then, sa mga girls naman, their breasts develop. Alam na natin to, di ba? Sa tuwing kapag nag-grow na yung mga girls, yung breast nila is nagde-develop. Then, the hips become wider than the shoulder. So, kung kanina, yung mga boys, yung shoulder yung nag-wide sa kanila. Sa mga girls naman, yung hips yung nagiging wide sa kanila than their shoulder. Parang kabaliktaran lang.
ng mga boys. Then their hair also grows on the underarm and sa kanila ding pubic area. And ano naman yung mga common changes na nangyayari sa both boys and girls? First, there is a rapid increase in height and weight. So both boys and girls, as long as sa tuwing nag-grow sila and nagde-develop, tumatangkad din sila and nag-gain din sila ng weight. Then the head, hands, and feet grow faster first, then the arms and legs. So unang lumalaki yung kanilang ulo, yung kanilang mga hands, then yung kanilang mga feet. Then body composition, muscles develop rapidly. So yung mga muscles nila nagde-develop. Then body fat increases, although the increase in girls' body fat is more than the boys. So, parehas silang nag-increase sa body fat. But, mas nag-increase lang yung body fat ng mga girls kesa sa boys, although same lang sila nag-increase ng body fat. Then, there is sudden increase in hormone production. So, yung mga ito na, kasi sa next discussion, nakapaloob din yung mga topics na to. So, i-discuss na lang ni Ma'am Kim ito sa face-to-face class natin. Then, bones develop and become harder. Kasi yung mga bones na napapansin nyo, yung mga bones ng ating mga nakababatang kapatid is marurupok. Parang, madali lang silang mapilayan and mabalian. So, as they grow older, doon na nagiging mas matibay and nagde-develop and nagiging mas matibay yung kanilang mga bones. Then, sweat and oil glands become more active. So, the more na lumalaki kayo and the more na nagkikilos kayo, the more na pinagpapawisan kayo. Kasi yung sweat and oil glands nyo is nagiging active. Now, proceed sa mental or intellectual changes. It says here, adolescents experience rapid mental development, experiencing intellectual changes in how they think. Also, there is likewise an improvement in adolescents' memory and thinking. So, ano nga ba yung mga nakapaloob sa mental or intellectual changes? Kung kanina sa physical changes, about lang sa physical ng isang adolescents, ngayon naman about sa mental or intellectual or yung sa kaisipan. Una dito is have the skills in controlling and coordinating their thoughts with their actions. So, parang kung ano yung iniisip nila, parang nag-iisip muna sila ng mabuti bago sila gumawa ng action. Also, adolescent students can focus their attention on what they want to listen to. They can also focus their attention on 2 or more things at the same time. So, dito na pumapasok si multitasking. Like, for example, habang nagmi-music ka, nagsusulat ka. Or kaya naman, habang nagluluto ka, nagme-memorize ka. Or habang nagwawalis ka, nagda-dance ka. Like that. Then, isa pang example sa mental or intellectual changes is enjoy learning skills to apply to real-life problems and situations. So, dito na yung stage na nag-enjoy kayong matuto ng iba't ibang bagay and improve yung mga skills ninyo na maaari nyong gamitin sa mga real-life problems. So, ano nga ba yung mga real-life problems? Like, for example, conflicts sa ibang tao, accidents, ano pa ba, bullying, like that. Emotional changes. It says here, adolescents experience emotional changes as in their moody state. So, yung mga adolescents, dito na yung stage na nagiging moody sila. Like, for example, ngayon, masaya ka. Then, may nangyari, meron ka lang nalaman na, mga bagay-bagay sa ibang tao, parang nalulungkot ka, or kaya naman nagagalit ka, or kaya naman mas sumasaya ka lalo. Ganon. And ano nga ba yung mga nakapaloob dito? It says here, as part of being moody and restless, they are introspective and often feel self-conscious, alienated, and lack of self-esteem. So, dito na pumapasok yung
pagkababa ng ating mga self-esteem. Ano nga ba yung self-esteem? Parang nahihiya na sila. Dito na pumapasok yung pagiging mahiyain nila. Then, exaggerated simple occurrences and believe that personal issues are unique to themselves. So, dito rin pumapasok yung parang exaggerated na tayo sa mga bagay-bagay. Parang ganito lang siya, nagiging OA na tayo, ganon. Then, believe that nobody understands them, striving for a sense of individual uniqueness in their search for identity. Parang naiisip nyo na rin na parang walang mga taong nakakaintindi sa inyo. Parang sarili nyo lang talaga yung nakakaintindi sa inyo. Then, last pa dito, girls become self-conscious because of the changes that are happening to them, giving them a feeling of insecurity and discomfort. Diba, tama to, mga girls, dito sa adolescence, parang mas nagiging conscious tayo sa ating mga sarili. Like, for example, sa mukha, sa katawan natin, ano pa ba, sa itsura natin sa tuwing pumapasok tayo sa school, maganda ba tayong tingnan, or kaya naman ganito ba tayo tingnan. And sa mga ano na yon, insecurities na yon, 'di ba? Parang ay siya, ba't ang kinis niya, tapos ako ang daming pimples sa mukha ko, ganoon. Parang dito pumapasok yung insecurity natin. Then parang nadi-discomfort na tayo. Then sa mga boys naman, it says here, early maturing boys are usually taller and stronger. So, yung mga early mature boys, mas tall sila and they are more stronger. They have a good body image. So, may good body image na sila. So, they are more confident. Hindi kagaya sa mga girls na nagbi-build ng insecurities. Then, they secure and independent. So, yung mga boys or adolescent males, mas nagiging strong na sila kumpara sa parang sa mga females, doon na nabibuild yung mga insecurities nila and discomfort. Sa mga boy naman, parang doon sila mas nalilift up and parang mas doon sila nagiging independent. And second to the last is the social changes. It says here, adolescents experience social changes in relationships with others. Personal social concerns dominate while academics become secondary. So, ano nga ba yung mga nakapaloob dito? So, first is the desire, love, and acceptance from significant adults. So, dito parang pumapasok na yung gusto natin, magka-jowa na tayo, merong magmahal sa atin, merong makatanggap kung ano and sino tayo. Then, next naman is loyal to peer group values and sometimes cruel and insensitive to those outside the peer group. Siyempre, di ba, sa stage na yan, meron na kayong kanya-kanyang groups, meron na kayong kanya-kanyang kaibigan. Then, sa mga kaibigan nyo na yun, siyempre, loyal kayo. Loyal kayo sa mga kaibigan nyo na yon. Then, meron kayong ibang mga groups na makakasalamuha. Then, syempre, yung way na, yung kung paano kayo makitungo sa peer groups na, nyo na yon, sa ibang groups na yon, is magkaiba, di ba? Yung, kung minsan, kung dito, loyal ka, dito naman, parang nakikisama ka lang. Meron times na parang, parang kahit hindi mo gusto, parang basta nakikihalubilo ka lang sa kanila para masabing pinakitutunguhan mo sila ng mabuti. Then isa pa, idolize peers and major role personalities as sources for standards of behavior, dress, and style. Then, isang example dito, yung mga K-pop lovers, diba? Meron silang mga idol. Or kaya naman, yung mga idol yung artista. Or kaya naman, yung mga ibang mga sikat na mga personality. So, minsan, ginagaya natin yung way ng
pagkilos nila, kung ano ba yung styles na ginagawa nila, styles na sinusuot nila sa kanilang mga damit, or kaya naman sa mga Koreans, 'di ba? Kung ano yung kinakain nila, gusto nyo kainin nyo rin like that. Pasensya na kung ganito na medyo ganito na yung boses ko, no? Kasi parang nangangati na yung lalamunan ko. Pero since dalawa na lang naman sila, itutuloy ko na. Dito sa continuation ng social changes, it also says here, the adolescent is becoming more mature and less like a child. Syempre, kapag adolescent ka na, mas matured ka na compare sa dating self mo. Mas mature ka na sa mga ibang bagay. Hindi ka na immature. Like, parang linalawakan mo na yung kaisipan mo, and iniisip mo muna yung mga gagawin mo kung tama ba yun or mali. So, last is the moral and spiritual changes. It says here, adolescents explore the moral and ethical issues. So, ano nga ba yung mga nakapaloob dito? It says here, explore and ask broad, answerable questions about the meaning of life. So, yung mga naisip kong tanong na pwede dito is yung parang, may purpose ba talaga ako dito sa mundo? And, isa pa, nagagampanan ko ba yung mga tungkulin or purpose ko dito sa mundo? And kung hindi ko nagampanan yung mga purpose na to, ano yung mangyayari sa akin? Like that. Then, isa pa dito sa moral and spiritual changes. Depend on influences of home and religious institutions for moral and ethical choices and behaviors. Parang nagdedepende kayo sa mga itinuturo sa inyong mga religious institutions, o kung Catholic ka man, kung ano yung tinuturo ni Among, kung born again ka man, kung ano yung itinuturo ni pastor, and even sa home, kung ano yung itinuturo ng ating mga parents. Yun yung parang ginagawa nyong batayan na magdesisyon sa mga bagay na ginagawa at gagawin nyo pa lang. Then also here, begin to distinguish between rules that are negotiable and those that are non-negotiable. Non-negotiable rules like smoking are imposed because they are for their own good. So dito pumapasok yung mga bisyo. Kunwari may mga friends ka na nagbibisyo. Dito sa moral spiritual changes, yung iisipin mo doon is gagaya ka ba sa kanila na magsisigarilyo din, or kaya naman pag inom ng alak, gagaya ka ba sa kanila na uminom din ng alak. Then also here, last dito, try to find out who they really are and analyze their strengths and weaknesses, resulting to understand themselves better and learn to accept and like themselves, including their weaknesses. So dito na pumapasok yung pagka aware natin sa sarili natin, kung ano nga ba yung mga strengths natin, kung ano nga ba yung mga weaknesses natin. For example, yung strengths natin is magaling tayo mag-bicycle, magaling tayo sa math, magaling tayo mag-drawing, magaling tayo sa archery. Then, syempre, kapag may mga strengths ka, may mga weaknesses ka rin. Syempre, kung ini-improve mo yung mga strengths na yon, kailangan yung mga weaknesses mo, hindi lang sila mananatiling magiging weaknesses mo. Kailangan, itatry mo rin na i-improve yon. And as time pass by, mag-develop ka sa mga weaknesses na yon. Then, malalaman mo rin na hindi lahat ng tao is puro strength lang ang meron sa kanila. Syempre, lahat tayo merong strength and weaknesses. And parang mas tinatanggap mo yung sarili mo kung ano nga ba yung mga strength na yon, and kung ano nga ba yung mga weaknesses na meron ka. And that's the end of our discussion about sa significant changes in adolescence. So, ano nga ulit yung mga 5 significant changes in adolescence? First is yung physical changes. Ito yung mga changes under sa physical, buong physical. For example, sa voice ng men. Then, sa body ng men, sa body ng female. Then, mental or intellectual changes. Dito na yung pumapasok yung pagiging matured and pagiging malawak sa ating pag-iisip. Then, emotional changes, yung pagiging moody.
Then, social changes. Yung pakikipagsalamuha sa ibang tao. Then, yung social changes wherein parang nararamdaman natin na dapat may magmahal sa atin, dapat may tumanggap sa atin. Then, next is yung moral, spiritual changes. Dito na pumapasok yung mga learnings or yung mga preaches na itinuturo sa mga religious institutions na kabilang tayo, or kaya naman yung mga itinuturo ng ating mga magulang na parang ginagawa nating way yun, or parang yun yung ginagamit nating basihan para sa mga desisyon na gagawin natin sa ating mga buhay. And that's the end of our discussion for today. Again, I am Ma'am Kimberly A. Santo Domingo, and I hope all of you are safe and well. Thank you.